Si Amara Velasco ay isang tahimik ngunit mapagmasid na dalaga. Mula sa maliit na bayan ng San Victorino, ang kanyang mundo ay simple ngunit puno ng mga elaalang binalot ng misteryo. Simula nang siya ay 3 taong gulang pa lamang, naulila na siya sa kanyang ina. Walang eksaktong paliwanag kung paano namatay si Selena, ang kanyang ina, maliban sa kwento ng isang aksidente na binalot sa mga malalabong detalye. Tungkol naman sa kanyang ama, ni anino nito ay hindi niya maalala. Dahil dito, si Amara ay pinalaki ng kanyang lola, si Teofila, isang masipag ngunit tahimik na babae na nanatili sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng bayan. Lumaki si Amara sa piling ng mga librong lumang-luma na at sa tunog ng kalembang ng kampana mula sa maliit na simbahan sa likod ng kanilang bahay. Amara, madalas niyang naririnig mula kay Lola Teofila habang siya'y abala sa pagsusulat ng tula sa luma nilang mesa. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Minsan, ang sagot ay nasa panahong maghihintay. Ang pagiging mahiyain niya ay hindi naging hadlang para siya'y mapansin sa kanilang maliit na komunidad. Tuwing gabi, makikita siya sa aklatan bilang asistant. Siya ang nag-aayos ng mga libro, nagtatala ng mga bagong darating, at nag-aalaga ng ilang pusa na palaging sumusunod sa kanya. May kakaibang kalmado ang hatid ng pag-aaruga niya sa mga pusang gala. Marahil sila lang ang nakakaintindi ng tahimik kong mundo, na sabi niya minsan sa kanyang lola, sabay higa sa sofa habang yakap ang isa sa mga kuting. Kahit mahirap ang buhay nila, napapanatili ni Amara ang mataas na marka sa eskwela. Isang consistent honor student, tila siya ang tanglaw ng pag-asa ng kanilang pamilya. Amara, sabi ng kanyang guro nung huling araw ng klase sa high school, huwag kang hihinto sa pag-abot ng mga pangarap mo. Hindi sukatan ang laki ng bayan o yaman ng pamilya. Ang mahalaga ay ang tibay ng iyong kalooban. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, may isang bagay na lagi niyang suot. Isang maliit na pendant na tila puno ng lihim. Lola, ano po ba talaga ito? Minsang tanong ni Amara habang hawak-hawak ang pendant. Ang pendant ay hugis bilog, gawa sa lumang pilak, at may ukit na hindi niya maintindihan. Ito lang ang naiwan ng nanay mo noong nawala siya. Sagot ni Lola Teofila habang pinupunasan ang salamin ng bintana. Sinabi niyang huwag na huwag mo itong iwawala. Sa tuwing nadarama ni Amara ang kalungkutan, hinahawakan niya ang pendant. Parang may kakaibang init itong binibigay sa kanya. Tila sinasabi na may silbi ang kanyang katahimikan at may dahilan ang mga tanong na hindi nasasagot. At sa likod ng bawat taludtod na kanyang sinusulat, ramdam niya na ang mga salita niya ay nagiging tulay papunta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Kahit pa siya ay tahimik at mahiyain, alam ni Amara na hindi siya ordinaryong babae. Ang pendant na iyon na palaging hawak niya sa mga gabing siya'y nag-iisa sa aklatan ay tila may kwentong naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling mabuhay. Ngunit para kay Amara, ang bawat araw ay isa lamang munting bahagi ng mas malaking kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang buhay niya sa San Victorino, ang kanyang simpleng gawain sa aklatan, at ang mga pusang gala na laging sumasabay sa kanya, lahat ng ito ay parang pahiwatig ng isang hinaharap na puno ng hiwaga at pagtuklas. Sa karaniwang umaga sa aklatan ng San Victorino, naging iba ang lahat nang may bagong mukha na nagpakita. Ang lalaki na nagpakilala bilang Lucien Prado ay hindi katulad ng karaniwang mga mananaliksik na dumarating at umaalis ng tahimik. Suot niya ang simpleng puting polo at maayos na slacks.
at may dala siyang lumang portfolyo na puno ng papel. Nang masilayan siya ni Amara, ang ulang sumagi sa kanyang isipan ay kung bakit tila pamilyar ang itsura nito. Parang nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan. "Magandang umaga," bati ni Lucien, habang inaabot ang kanyang ID sa front desk. "Gusto ko sanang makita ang mga lumang diaryo ng San Victorino mula 2 dekada na ang nakaraan. Saan po banda makikita ang mga iyon?" Nagkatinginan si Amara at ang kanyang kasama sa desk. Bihira ang ganitong eksaktong request at kadalasan ay ang mga historian o journalist lang ang gumagawa nito. Nasa ika-4 na hilera ng lumang archive, sir, ngunit kailangan po ng special permission mula sa aming tagapamahala para mabuksan ang ilan sa mga mas sensitibong dokumento, paliwanag ni Amara. Tumango si Lucien, ngunit halata sa kanyang tingin na hindi siya baguhan sa ganitong proseso. "Salamat. Saan ko po matatagpuan ang inyong tagapamahala?" "Ito po ang form na kailangang punan," sagot ni Amara habang inaabot ang isang papel. "Kung maaari po, maghintay ng ilang minuto habang kinukuha ko si Miss Salazar." Habang palihim na minamasdan ni Amara si Lucien mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang tuwing nababanggit ang tungkol sa sunog na nangyari 20 taon na ang nakalipas, tila may kirot sa ekspresyon ng lalaki. At bawat pahina ng diaryong hinahanap niya ay may kaugnayan sa mga nawawala noong araw na iyon. Isang misteryosong insidente na bihirang binabanggit ng mga nakatatanda sa bayan. May iba sa lalaking ito, naisip ni Amara. Sa mga sumunod na araw, madalas nang makita si Lucien sa aklatan. Tahimik siyang nagtatrabaho sa sulok. Isinusulat ang kanyang mga notes sa makinis na panulat. Minsan ay nilalapitan niya si Amara para magtanong, "Alam mo ba ang tungkol sa sunog ng San Victorino?" Biglang tanong nito, minsang abala si Amara sa pag-aayos ng mga bagong dating na libro. Maraming tsismis ang kumakalat tungkol doon, pero halos lahat ay haka-haka lang. Sinasabing may mga dokumentong nawala sa munisipyo at ilan sa mga residente ng bayan ay hindi na nakita. "Pero bakit mo iyon tinatanong?" tugon ni Amara. Pilit na itinatago ang pagkamausisa. "Interesado lang ako," sagot ni Lucien, habang inilalabas ang isang lumang larawan mula sa kanyang bag. "Sa palagay mo, kilala mo ba ang babaeng ito?" Napakunot ang noo ni Amara nang makita ang litrato. Ang babaeng nasa larawan ay mukhang pamilyar, hindi eksaktong katulad ng ina niya. Ngunit may mga pisikal na pagkakahawig na hindi maikakaila. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikli ngunit nakakakilabot na linya. "Huwag mong hayaang maulit ang sumpa." "San mo nakuha ito?" tanong ni Amara, tinig na halos pabulong habang pilit na binabasa ang sulat kamay. "Ito ay bahagi ng mga lumang dokumentong nakuha ko sa ibang archives. Selina Caro ang pangalan niya, ngunit parang alam kong may koneksyon ito sa pangalan ng iyong ina," ani Lucien. Napalingon si Amara sa paligid. Ayaw niyang marinig ng iba ang pag-uusap nila. "Paano mo nalaman ang tungkol sa nanay ko?" tanong niya. Mas matalim ang tingin. "Ano ang ibig mong sabihin na may koneksyon siya sa babaeng nasa litrato?" "Hindi ko lubos na alam ang lahat," pag-amin ni Lucien. "Ngunit ang pangalan ng nanay mo ay lumilitaw sa ilang records na may kaugnayan sa sunog. Selina Caro ang ginamit niyang pangalan bago siya mawala. Mukhang hindi aksidente ang nangyari noong araw na iyon." Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang kamay habang hinahawakan ang pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Para bang lumalamig ang paligid sa bawat salitang naririnig niya. "Kung ano man ang iniisip mong koneksyon, hindi ko alam. Ang tanging alam ko,
Matagal nang patay ang nanay ko at wala akong ibang alam tungkol sa pangalan na iyan. Tama ka, sagot ni Lucien. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang kwento. Hindi ko intensyong guluhin ang buhay mo, Amara. Gusto ko lang makatulong. Kung nais mong malaman ang totoo, sana'y pag-isipan mong pag-aralan ito kasama ko. Tahimik na naglakad papalayo si Lucien. Iniwan si Amara na naguguluhan at puno ng tanong. Sa kanyang mga mata, alam niyang hindi iyon ang huling pag-uusap nila tungkol sa misteryosong sunog at sa babaeng kamukha ng kanyang ina. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang huminga ng malalim, ibalik ang kanyang atensyon sa mga libro at subukang unawain ang bigat ng kanyang natuklasan. Hindi mapakali si Amara kinagabihan matapos niyang makita ang litrato at mabasa ang mga salitang nakasulat sa likod nito. Habang nakaupo sa sulok ng kanilang sala, patuloy niyang iniisip kung paano nalaman ni Lucien ang tungkol sa kanyang ina. Sa wakas, nagpasya siyang kausapin ang kanyang lola upang direktang tanungin ang tungkol kay Selina Caro. Lola, panimula niya, habang nakaupo ito sa kanilang lumang silya at nagtatahi ng mga napunit na damit. May tanong po ako tungkol sa nanay. May kilala po ba kayong Selina Caro? Tumigil si Lola Teofila sa kanyang ginagawa, bumuntong hininga at iniwas ang tingin kay Amara. Bakit mo natanong yan? Sino ang nagsabi sa iyo ng pangalang yan? Tanong nito, halatang naiirita. May nakilala po akong researcher sa aklatan. Binigyan niya ako ng litrato ng babaeng kamukha ni nanay. Selina Caro ang pangalan na nakalagay. Sinabi ko na sa iyo noon, Amara, sagot ni Lola Teofila ng mariin. Huwag mo nang ungkatin pa ang mga bagay na tapos na. Wala kang mapapala sa paghahanap ng mga sagot na hindi naman makabubuti sa iyo. Pero Lola, gusto kong maintindihan kung bakit tila marami pang hindi nasasabi tungkol kay nanay. May koneksyon po ba siya sa sunog na nangyari noon sa San Victorino? Tanong ni Amara, puno ng desperasyon sa boses. Biglang tumayo si Lola Teofila, inilapag ang karayom at sinulid, at nilapitan si Amara. Tama na Amara, hindi mo na kailangan pang malaman ang tungkol dyan. Walang mabuting maidudulot ang pag-alam sa mga detalye ng nakaraan. Ayokong masangkot ka pa sa mga bagay na hindi mo lubos na naunawaan. Ngayon, umakyat ka na sa kwarto mo at hayaan mo na yan. Napilitang tumahimik si Amara, ngunit hindi siya mapakali. Nang makatulog na ang kanyang lola, dahan-dahan niyang binuksan ang lumang aparador sa tabi ng bintana. Doon niya natagpuan ang isang kahon na matagal nang natatakpan ng alikabok. Nang alisin niya ang takip, bumungad sa kanya ang isang koleksyon ng mga sulat, litrato at dokumento. Lahat ay may pirma ni Selina. Nagtataka siya kung bakit itinago ng kanyang lola ang mga ito. Sa pagbuklat ng mga papel, nahanap niya ang isang piraso ng sulat na nakasulat sa banyagang wika, ngunit may kasamang Tagalog na mga linya. Huwag kang babalik. Ituloy mo ang plano. Ang tanda ng banal na pasan ay nasa iyo. Nakita rin niya ang ilang larawang nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa gitna ng isang lugar na tila isang abandonadong simbahan. Napagtagpi-tagpi ni Amara na ang kanyang ina, si Selina, ay tunay ngang tumakas mula sa isang sekta bago siya ipanganak. Ang pendant na palaging suot niya pala ay hindi simpleng alahas kundi bahagi ng isang sinaunang simbolo na kilala bilang tanda ng banal na pasan. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng pananagutan na tila kaakibat ng bagay na iyon. Habang nakatingin sa lumang salamin sa kwarto ng kanyang lola, para bang may kung anong kakaibang pakiramdam na bumalot kay Amara. Hindi iyon ang unang pagkakataong naramdaman niya ito. Ngunit ngayong alam na niya ang ilang detalye, mas malinaw ang mga bangungot na nararanasan niya tuwing gabi. Palagi siyang nakakakita ng apoy, naririnig ang mga sigaw,
at may nakikita siyang kabaong na may nakaukit na 21. Lola, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bulong ni Amara sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa kabila ng takot at kalituhan, ramdam ni Amara na hindi niya kayang baliwalain ang mga natuklasan. Kinabukasan, maaga siyang bumangon, handang harapin ang kanyang lola upang muling itanong ang mga bagay na hindi nito gustong pag-usapan. Sa kanyang isip, alam niyang hindi matatapos ang mga bangungot hanggat hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng pendant, ng pangalan ni Selena Caro at ng sumpang tila nakapalibot sa kanyang pamilya. Habang papalapit ang ika-21 kaarawan ni Amara, naramdaman niyang parang bumibigat ang hangin sa paligid. Tila lahat ng tao sa paligid niya ay nagiging mas maingat sa kanilang kilos. Ngunit higit sa lahat, si Lucien Prado ang pinakamatindi ang pagbabago. Kung dati palaging seryoso ngunit magalang ang kanyang kilos, ngayon ay tilang hindi na siya mapakali. Ilang beses nang nahuli ni Amara ang panakanakang tingin ni Lucien sa kanya, ngunit hindi niya magawang itanong kung ano ang bumabagabag dito. Isang hapon habang nasa aklatan, napansin ni Amara na madalas na hindi nagpapakita si Lucien sa parehong oras gaya ng dati. Sa halip napapansin niyang lumalabas ito nang hindi nagpapaalam at bumabalik na mukhang gulo ang isip. Isang beses, sinundan niya ito palayo sa aklatan, dahan-dahang nakasilip mula sa likod ng isang poste. Doon niya nakitang tila sinusundan ni Lucien ang kanyang lola, si Lola Teofila, habang ito'y bumibili ng gulay sa palengke. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amara, sabay labas mula sa kanyang taguan. Napatingin si Lucien, ngunit hindi ito nagulat. Amara, hindi mo na sana kailangang malaman. Sagot niya, ngunit halata sa boses nito na alam niyang wala siyang ibang sagot na maibibigay. Sinusundan mo si Lola, matigas na sabi ni Amara. Bakit? Ano ang kailangan mo sa kanya? Hinawakan ni Lucien ang itim na libro na hawak niya. Makintab ang takip nito. Ngunit kapansin-pansin ang simbolo sa harapan. Ang parehong disenyo ng pendant na laging suot ni Amara. Ito ang dahilan, mahinang sabi ni Lucien. Inabot ang libro kay Amara. Tila nawalan ng lakas si Amara sa nakita. Bakit ito nandito sa'yo? Saan mo ito nakuha? Sa isang lugar na hindi mo dapat alalahanin, sagot ni Lucien. Pero ito ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ako kaaway, Amara. Ako'y narito upang siguraduhing ligtas ka. Napaatras si Amara. Itinago ang pendant sa kanyang palad. Paano ko malalaman na totoo ang sinasabi mo? Paano kung ikaw din ay bahagi ng kulto na gusto akong kunin? Dahil kung gusto nila akong makuha, matagal na akong patay, sagot ni Lucien, malamig ang boses. Ang kultong tinakasan ng ina mo, ang grupong gustong kunin ka, ay hindi tumitigil hanggat hindi nila natatapos ang ritual. At ako ang anak ng isa sa kanila. Natulala si Amara. Ano? Tumigil si Lucien at tumingin sa kanya. Kita sa mukha nito ang bigat ng bawat salitang binibitawan. Ang ina mo, si Selena, at ang ina ko ay parehong parte ng kulto noon. Ngunit nang malaman ng ina mo ang tungkol sa ritual, tumakas siya. Pinagtaksilan niya ang grupo upang mailayo ka sa kanila. Ang resulta, natapos ang buhay ng maraming tao, kasama na ang ina ko. Simula noon, naghihintay sila ng araw na ito. Ang araw ng iyong ika-21. Hindi totoo ang sinasabi mo. Mahinang sabi ni Amara. Pilit inaabot ang hangin habang parang umiikot ang paligid niya. Hindi maaaring totoo. Kung totoo o hindi, narito ako upang siguruhin na hindi nila matutupad ang plano nila, ani Lucien. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako upang pigilan sila, upang hindi maulit ang sumpa na nagsimula dahil sa kanilang kasakiman. Naghalo ang takot at galit sa puso ni Amara. Sa isang banda, nais niyang magtiwala kay Lucien. Tila totoo ang sinasabi nito.
Ramdam niya sa kanyang puso ang sinseridad sa boses nito. Ngunit sa kabila ng lahat, paano niya malalaman kung nagsasabi ito ng totoo? Kung talagang proteksyon ang habol nito, o baka naman isa lang itong bahagi ng plano para tuluyang madala siya sa kulto. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, mahinang sabi ni Amara. Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko, Amara, sabi ni Lucien. Dahan-dahang inilapit ang kamay ngunit hindi hinawakan ng dalaga. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Alam kong napakahirap ng lahat ng ito. Pero hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Dahil kung ikaw ang kunin nila, walang sino man ang makakapigil sa kanila. Tahimik na tumalikod si Amara. Iniwan si Lucien sa gitna ng makitid na kalye. Tila lumalabo ang mundo habang iniisip niya ang bawat salitang sinabi nito. Hindi niya alam kung galit, takot, o awa ang dapat niyang maramdaman. Sa halip, nahati ang kanyang damdamin. Magtiwala ba siya kay Lucien o manatili sa takot sa sumpa na tila mas tumitindi habang papalapit ang araw ng kanyang kaarawan? Hindi mo mailalarawan ang tuwa sa loob ng maliit na bahay ni Amara noong araw ng kanyang kaarawan. Simple lang ang selebrasyon. Ilang kapitbahay, kaunting handa, at malumanay na musika mula sa radyo. Nasa likod bahay ang ilan, nagkukwentuhan, habang sa sala naman, nagsasalo-salo ang mga malalapit na kaibigan. Nakaupo si Amara sa isang sulok, hawak ang isang tasa ng tsaa, habang ngingingitian ang mga bisitang sumusuporta sa kanya mula pa noon. Amara, andito ka na sa ika-21, bati ng kanyang matalik na kaibigan na si Lea. Kahit simple lang, espesyal ang araw na to. Salamat Lea, sagot ni Amara. Nagpipilit ng ngiti kahit may nararamdaman siyang kakaiba sa araw na yon. Habang tumatagal ang gabi, hindi niya maiwasang mapansin ang kalmado ngunit parang mabigat na hangin. Parang may bagay na nagmamasid sa kanya. Kahit na wala siyang nakikitang kakaiba, biglang huminto ang musika nang may marinig na tumigil na sasakyan sa labas. Nagsimulang magtanungan ang mga bisita. Sino yun? Tanong ng isa. Lumabas si Lea at bumulong kay Amara. Mukhang may delivery pero hindi ko naalala na may order ka. Bumungad ang isang malaking delivery truck. Bumaba ang driver at tumayo sa tabi ng isang mahabang kahon na natakpan ng makapal na itim na tela. Walang may ideya kung ano iyon. Amara Velasco? Tanong ng driver. Hawak ang isang clipboard. Tumango si Amara, hindi pa rin sigurado kung paano siya sasagot. Pasensya na kung ngayon lang dumating, sabi ng driver habang ibinababa ang mabigat na kahon. Sabi dito, ito raw ay espesyal na padala sa mismong araw ng iyong kaarawan. Saan ko ito ilalagay? Naguluhan si Amara. Hindi ko naman po naalala na may inorder akong ganito, sabi niya habang inilapit ang sarili sa kahon. Ang kanyang mga bisita na dati masaya at nagkukwentuhan, biglang natahimik. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa mahabang kahon. Baka regalo, bulong ni Lea. Nakangiti pero halatang kinakabahan. Kumalat ang bulong-bulungan habang inilalagay ng driver ang kahon sa sala. Nang umalis na ito, walang gustong gumalaw sa mga bisita. Si Amara, bagamat natatakot, napilitan ng alisin ang itim na tela. Bumungad ang makintab na kahoy. Nung unay parang malaking baul, ngunit nang makita ng mga ao ang ukit sa ibabaw nito, napaurong ang ilan. Ang pangalan ni Amara ang nakaukit sa takip ng kahon. Maging ang eksaktong petsa ng araw na iyon ay naroroon. Isang kabaong. Anong biyu to? Tanong ni Lea. Pilit na tumatawa ngunit halatang natatakot. Hindi makapagsalita si Amara. Tila tumigil ang lahat.
ang paghinga, ang tunog ng mga tao, at maging ang init ng gabi. Ang kabaong na iyon tila tumatawag sa kanya, para bang hinihila siya papunta sa madilim na katotohanan. Siguradong hindi to totoo, baka prank lang, sabi ng isang kapitbahay, ngunit walang naglakas loob na tumawa. Ang kabaong ay naroon, maliwanag ang ukit ng pangalan ni Amara at nararamdaman niyang may kung anong hindi maipaliwanag na bigat mula rito. Hinatak ni Amara ang hininga at sa isang iglap, binuksan niya ang takip. Walang bangkay sa loob. Ngunit nang makita niya ang laman, napasigaw siya. Isang sigaw na tila galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi patay na katawan ang bumungad, kundi isang salamin. Hindi ordinaryong salamin ang nandoon. Nang tingnan ni Amara ang refleksyon, hindi niya nakita ang sarili na parang isang karaniwang salamin. Sa halip, bawat refleksyon ay nagpapakita ng iba't ibang bersyon ng kanyang kamatayan. Isang Amara ang nakita niyang nasusunog, sumisigaw para humingi ng tulong. Isa pang Amara ang nakita niyang nakalugmok sa lupa, duguan, hawak ang pendant sa leeg. Ang bawat bersyon ay nagpakita ng karumal-dumal na katapusan. Isang hindi maiiwasang takot na tila pinaramdam ng salamin sa bawat refleksyon. Amara! Sigaw ni Leia, hawak-hawak ang kanyang braso. Ano ang nakikita mo? Sabihin mo sa amin. Hindi makapagsalita si Amara. Nakatingin lang siya, halos hindi makapaniwala sa mga refleksyon. Parang tumigil ang mundo at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hingal at ang mahinang bulong ng mga nasa paligid niya. Nang may sara niya ang kabaong, lumayo siya ng dahan-dahan. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay nanatiling nakatitig. Tila hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit para kay Amara, isang bagay ang malinaw. Ang sumpa na naramdaman niya sa kanyang mga bangungot, ang mga kwento ni Lucien at ang misteryo ng kanyang ina, lahat ng iyon ay tila totoo. Ang kabaong na ito ang nagpapatunay na ang araw na iyon ay simula ng isang bagong kwento. Ngunit hindi niya alam kung ito ba'y kwento ng kaligtasan o isang kwento ng mas matinding kapahamakan. Matapos ang nakakakilabot na pagtuklas sa salamin sa loob ng kabaong, hindi na natapos ang takot ni Amara. Sa bawat pagmulat niya ng mata tuwing umaga, tila may isang hindi nakikitang bigat na bumabalot sa kanya. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig ang kanyang mga kaibigan sa kanya, parang nag-aabang kung ano ang sunod na mangyayari. Pero mas madalas, tahimik lamang siya, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hanggang sa dumating si Lucien upang ipaliwanag ang kanyang nakita. Hindi iyon ordinaryong salamin, sabi ni Lucien habang nakaupo sa lumang sopa sa sala ni Amara. Sa tabi nila, naroon ang kabaong. Tahimik ngunit para bang humihinga, nagbabantang muli itong magbukas anumang oras. Ito ay isang ritualikong salamin na tinatawag nilang loob ng walang hanggan. Ginagamit ito ng sekta upang ipakita sa isang tao ang iba't ibang posibleng kamatayan na maaaring mangyari. Tumigil si Amara sa paghawak ng pendant sa kanyang liig. Posibleng kamatayan? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ritual na iyon, Amara, patuloy ni Lucien, ay ginawa upang gabayan ang napili ng sekta sa tamang landas. Ayon sa kasulatan, kung hindi mo pipiliin ang tamang hakbang, ang isa sa mga nakita mo sa salamin ay maaaring mangyari sa iyo. Paano ko malalaman kung ano ang tamang hakbang? Balik na tanong ni Amara. Naramdaman niya ang nanginginig niyang mga kamay. Wala akong alam tungkol dito. Wala akong ideya kung anong landas ang sinasabi nila. Mahirap sabihin, sagot ni Lucien. Tahimik ngunit seryoso ang boses. Ngunit isa lang ang sigurado,
Ang bawat desisyon mo mula ngayon hanggang sa susunod na 7 araw ay susubukan ng tadhana. Mag-ingat ka. Kahit ang pinakamaliit na bagay, ang simpleng pagpili ng daan pauwi o kung sino ang kakausapin mo, maaaring makaimpluwensya sa hinaharap na resulta. Binalot ng takot si Amara. Sa mga sumunod na araw, naging mas kakaiba ang kanyang mundo. Pakiramdam niya, bawat galaw niya ay parang pamilyar na. Nagkakaroon siya ng déjà vu, parang nangyari na ang mga ito noon. Minsan sa simpleng paglakad sa kalye, biglang may alaalang dumaan sa kanyang isip, isang imahe ng sarili niyang pagkahulog sa bangin na hindi naman nangyari. Ngunit dahil dito, nagiging mas maingat siya. Ang bawat hakbang ay sinusuri, ang bawat desisyon ay tinitimbang, sapagkat alam niyang maaaring ito na ang magdala sa kanya sa tamang landas o maghantong sa kanyang pagbagsak. Isang gabi, habang naglalakad si Amara sa madilim na daanan pabalik ng kanilang bahay, biglang lumitaw ang isang babaeng hindi niya kilala. May suot itong mahabang itim na damit at ang buhok nito ay tila nahihipan ng malamig na hangin kahit walang hangin sa paligid. Sa unay inakala ni Amara na isang simpleng estranghero lang ito. Ngunit nang magsalita ang babae, nagbago ang lahat. Amara, tawag ng babae. Mababa ngunit malinaw ang tinig, "Ako si Erlina." Tumigil si Amara, hinawakan ng pendant sa kanyang leeg at napaatras. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" "Ako ang tagapagmana ng sekta na iniwan ng iyong ina," sabi ni Erlina. "Matagal na kong nagmamasid. Ngayon na ang oras para sundan mo ang yapak ng iyong ina. Oras na para ipagpatuloy ang kanyang sinimulan." "Sinimulan?" tanong ni Amara, galit at takot ang boses. "Ang alam ko lang, tumakas siya sa inyo. Tumakas siya sa ritual na yan. At ngayon, gusto niyo akong sumunod sa kanya? Hindi ko gagawin ang gusto niyo." Mumiti si Erlina, ngunit hindi ito ang ngiti ng isang kaibigan. "Amara, wala kang magagawa. Ang landas na iyon ay nakatadhana na para sa'yo. Hindi mo maaaring takasan ang sumpa. Huwag mong labanan dahil mas lalo ka lang masasaktan." "Tama na!" sigaw ni Amara. "Hindi ako susunod sa inyo. Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo." Tahimik na tumingin si Erlina sa kanya. Pagkatapos ay lumayo ng dahan-dahan hanggang mawala na ito sa dilim ng gabi. Naiwan si Amara, humihingal at takot na takot. Hindi alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang mga salitang iniwan ni Erlina ay parang malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat. Lagi niyang naaalala kahit gaano niyang kagustong kalimutan. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit. Dapat ba niyang sundin ang yapak ng ina? O kaya'y hanapin ang sariling daan kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ang mas malalim pang panganib? Sa unang araw ng kanyang 7 araw na pagsubok, wala namang inaasahan si Amara na kakaibang mangyayari. Sa kabila ng kaba at pangamba, pilit niyang inaliw ang sarili. Habang inaayos ang natirang mga plato at baso mula sa kanyang kaarawan, narinig niya ang sigawan mula sa labas. Agad siyang sumilip sa bintana at nakita ang mga tao sa kanilang barangay na nagkukumpol sa bahay ng isang matandang kapitbahay. "Amara!" sigaw ng isang babaeng kapitbahay. "Halika rito, bilis!" Lumabas si Amara, bitbit ang isang basahan sa kamay. "Ano po ang nangyari?" tanong niya. "Si Aling Clara, nalason!" tugon ng isang lalaking nasa gilid ng pintuan. "Diyos ko!" bigla na lang sumuka at natumba pagkatapos ng handa kagabi. Nagulat si Amara. Ang sinasabi nila ay si Aling Clara, isa sa mga bisitang pumunta sa kanyang selebrasyon. Sa gitna ng gulo, biglang tumingin ang ilan sa kanya at napansin niyang may kung anong pagdududa sa kanilang mga mata. "Amara,
Ikaw ang naghanda ng pagkain, hindi ba? Tanong ng isa. Sigurado ka bang malinis ang lahat? Oo naman po, sagot niya. Halatang nataranta. Lahat ng pagkain ay maayos at wala namang problema sa ibang kumain. Ngunit hindi na kumbinsi ang ilang kapitbahay. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan at kahit wala pang malinaw na ebidensya, si Amara ang naging sentro ng sisi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung paano maging sentro ng panghuhusga. Kinabukasan, sa ikalawang araw, natagpuan ni Amara ang sarili niyang pangalan sa isang tsismis sa barangay. Ang sabi ng iba, may nakita raw silang CCTV footage mula sa ospital. Si Amara raw mismo ang pumasok doon noong gabing iyon, dala ang pagkain mula sa handa. Pero paano mangyayari iyon? Gayong alam niyang hindi siya umalis ng bahay. Sinubukan niyang tanumin si Lea, ang kaibigan niyang madalas na dumadaan sa ospital para sa trabaho. Leah, tanong ni Amara sa telepono, may narinig ka bang CCTV footage na nagpapakitang pumasok ako sa ospital? Amara, sagot ni Lea halatang nag-aalangan. Oo, narinig ko nga. Pero parang imposible naman. Andun lang tayo buong gabi, hindi ba? Well, hindi ko alam kung anong nangyayari, Lea. Parang may ibang nagkukumpas ng lahat ng ito. Sagot ni Amara habang pilit na nilalabanan ang lumalalim na takot. Alam mo namang hindi ako umalis. Siguro naman may iba pang paliwanag. Pilit niyang nilalabanan ang pagdududa. Pero alam niyang lalong bumibigat ang sitwasyon. Pagsapit ng ikatlong araw, natagpuan ni Amara na patay ang isa sa mga pusang madalas niyang pakainin. Nasa likod bahay ito, nakahandusay sa tabi ng kanilang maliit na hardin. Ngunit higit sa lahat, ang nagpahina sa kanya ay ang marka sa leeg ng pusa, isang pamilyar na simbolo na nakita niya sa aklat ni Lucien at sa pendant ng kanyang ina. Para bang isa itong babala, isang paalala na hindi siya ligtas kahit pa sa mismong bahay niya. Hindi ito nagkataon. Bulong niya sa sarili, yakap ang pendant. May kung anong sumusubok sirain ang lahat sa paligid ko. Sa ika-4 na araw, habang naglalakad si Amara sa tabing ilog, tumigil siya sa tulay at napatingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Doon niya nakita sa ilalim ng malabong refleksyon ang sariling imaheng bumubulusok pababa sa kailaliman. Tila bangungot itong bumalik sa kanya. Sa takot, agad siyang umatras mula sa tulay. Ngunit hindi niya namalayan ang paparating na motor sa kalsada. Isang saglit lang, halos masagasaan siya. Ngunit nakaligtas siya sa huling segundo. Diyos ko, muntik na ako, bulong niya. Nanginginig habang sumandal sa poste. Naisip niyang hindi na niya matatagasan ang mga pangyayaring ito. Para bang isang madilim na anino ang sumusunod sa kanya. Naghihintay ng pagkakataong dalhin siya sa mas masalimuot pang bangungot. Pagsapit ng ika-5 araw, tuluyan nang nawala ang kapayapaan ni Amara. Hindi lamang siya ang natatakot. Ang kanyang mga kaibigan, pati na ang kanyang lola, ay tila naaapektuhan na rin. Sinubukan niyang kausapin si Lucien, ngunit hindi ito mahanap. Natuklasan niya na hindi lamang siya ang target. Sa bawat araw, may nawawala o nasasaktan sa paligid niya. Ang mga pangyayari ay nagiging mas madilim at mas komplikado. Pakiramdam niya, hindi na lang basta mga nagkataong insidente ang lahat. Parang sinasadya ng mga ito na ilayo siya sa tamang landas. Lola, bakit parang lahat ng malalapit sa akin ay naapektuhan? Tanong ni Amara sa isang gabi habang silang dalaway nakaupo sa mesa. Amara, sagot ng kanyang lola, masuyo ngunit malalim ang tingin. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit nasa kamay mo pa rin kung paano mo pipiliin ang landas mo. Huwag kang susuko. Ngunit sa isip ni Amara, alam niyang hindi sapat ang payo.
Kailangang may gawin siya. Kailangang may paraan para putulin ang kadena ng kamatayan at sumpa na tila palapit ng palapit sa kanya. Sa ika-6 na araw, natagpuan ni Amara ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Walang ibang palatandaan kung sino ang nag-iwan nito, ngunit halata niyang galing kay Lucien ang sulat sa loob. Binuksan niya ito ng may halong kaba at pag-asa, umaasang baka sa wakas ay may sagot na sa mga katanungang gumugulo sa kanya. Ang nilalaman ng liham ay simple ngunit nakakakilabot. Amara, doon nagsimula, doon ka rin matatapos. Sundan mo ang mapa. Kasama ng liham ang isang punit na mapa na nagtuturo patungo sa isang lumang sementeryo sa kabilang bayan. Wala nang ibang impormasyon. Tila isang pangako at babala ang mensahe. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Amara na wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ito. Gabi nang dumating siya sa sementeryo. Halos kalahating oras siyang naglakad mula sa pinakamalapit na hintuan ng bus. Bit-bit ang flashlight na madalas niyang ginagamit tuwing brownout. Lumang-luma na ang mga puntod. Ang karamihan ay may lamat sa marmol at lumot sa gilid. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Erlina, ang babaeng dati niyang nakasalubong sa isang madilim na kalsada. Ngunit ngayon, mas malinaw ang anyo nito. Suot niya ang mahaba niyang itim na damit at hawak ang isang baston na may ukit ng simbolo na kahawig ng pendant ni Amara. Huli kang dumating, sabi ni Erlina. Malamig ang boses. Akala ko ba, handa ka nang malaman ang katotohanan? Ano ang totoo? Tanong ni Amara. Ang tinig ay pangingibabaw ng galit at takot. Bakit niyo ako dinadamay sa sumpang hindi ko naman hiningi? Ano ang kinalaman ko sa lahat ng ito? Dahil ikaw ang susunod na sisidlan, sagot ni Erlina ng walang alinlangan. Ang ina mo, si Silina, ay itinakda upang maging tagapaglaman ng isang sinaunang espiritu. Isang puwersang mas makapangyarihan kaysa sa kayang abutin ng iyong isip. Ngunit tumakas siya. Tinalikuran niya ang kanyang tungkulin. Iniwan ang lahat ng responsibilidad sa likod. Tumakas siya dahil alam niyang mali. Sagot ni Amara. Ang boses ay puno ng poot. At kung tumakas siya, bakit ako ang kailangang magdusa? Ngumipi si Erlina, ngunit halatang hindi iyon ngipi ng awa. Ang pagtakbo ay hindi nakapipigil sa itinakdang landas. Ang espiritu ay nangangailangan ng sisidlan. At ngayon, ikaw na iyon. 100 taon nang hindi natutuloy ang ritual. Ikaw ang magwawakas sa paghihintay. Ang kabaong na nakita mo, iyon ang magsisimula ng ritual sa araw ng iyong ika-21. Ang katanungan na lang ay ito, tatanggapin mo ba ang tungkulin o pipiliin mo ang landas ng pagtakas tulad ng ina mo? Ano ang mangyayari kung tanggapin ko? Tanong ni Amara, halos pabulong ngunit punong-puno ng pag-aalala. Ikaw ay mabubuhay ng walang sakit, walang takot. Magiging tagapagmana ka ng puwersang hindi matitibag ng kahit sinong tao. Sagot ni Erlina. Ngunit kung tatanggihan mo, hahabulin ka ng salamim habang buhay. Walang katahimikan, walang pagtakas. Nanatili si Amara sa gitna ng sementeryo, nakatitig kay Erlina. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabi na huwag magtiwala. Ang babae sa harapan niya ay malinaw na bahagi ng sekta, ang grupong nagdala ng sumpa sa kanilang pamilya. Ngunit isang bahagi rin ng kanyang puso ang nagsasabing maaaring totoo ang lahat ng sinasabi nito. Bakit ako? Tanong niya. Bakit kailangan akong gawing sisidlan ng isang espiritu na hindi ko kilala? Bakit ako ang magbabayad ng kasalanan ng iba? Iyan ang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sino. Sagot ni Erlina.
Ngunit iyan ang realidad na nasa harapan mo. Ngayong gabi, dapat kang manenesisyon. Sundan mo ang yapak ng iyong ina o simulan mo ang bagong kabanata bilang sisidlan. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, umakbang siya palayo kay Erlina, papunta sa puntod kung saan nagtuturo ang mapa. Napansin niyang nakaukit ang parehong simbolo sa lapida, katulad ng nasa pendant niya. Parang isang tanda, isang paalala ng sumpa at kapalaran na nag-aabang. Habang nakatayo siya roon, naramdaman niyang nahulog siya sa gitna ng dalawang mundo. Isang mundo kung saan kaya niyang basagin ang tanikala ng kasaysayan, at isang mundo kung saan mawawala ang lahat ng pagdududa. Ngunit kapalit ay ang kanyang kalayaan. Nahulog si Amara sa gulo ng pagpili. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Susundin ba niya ang daan ng ina niyang tumakas? O kaya'y tatanggapin ang papel na inilaan para sa kanya? Ang maging bagong sisidlan ng isang espiritu na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa dilim ng sementeryo, kasabay ng malamig na hangin at liwanag ng buwan, alam niyang ang kanyang desisyon ay maghuhudyat ng simula ng isang bagay na hindi niya pa lubos na kayang harapin. Sa hating gabi ng ikapitong araw, inilibing ng katahimikan ang bayan ng San Victorino. Tahimik na lumabas si Amara sa kanilang bahay. Hawak-hawak ang pendant na tanging iniwan ng anyang ina. Nasa loob ng kanyang bag ang mapa na iniwan ni Lucien. At sa ilalim ng madilim na langit, sinundan niya ang mga marka patungo sa sementeryo. Walang ibang tao sa daan, maliban sa malamig na hangin at kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang bawat hakbang niya parang may dalang mabigat na pasanin. Ngunit sa kabila nito, ramdam niyang kailangan niyang malaman ang totoo. Pagdating niya sa sementeryo, nag-aalangan siyang sumunod sa mga linya sa mapa. Ang ilang puntod ay durug na, ang iba'y natatakpan ng lumot. Ngunit lahat ay may aura ng nakalipas, ng mga buhay ng matagal nang iniwan ang mundong ito. Sa bandang gitna, nakita niya ang isang puntod na may simbolong katulad ng nasa pendant niya. Hindi ito pangkaraniwan. Parang lumang simbahan ang disenyo nito. Ngunit sa halip na maging sagrado, may kung anong dilim at bigat ang bumabalot dito. Hinawakan niya ang pendant at inilapit sa ukit sa pinto. Bigla itong umilaw ng bahagya at dahan-dahang bumukas ang pinto ng crypt. Sa loob, nakita niya ang isang altar. Hindi ito karaniwang altar na may kandila at krus. Ito'y napapalibutan ng mga kakaibang relik, mga metal na hugis palaso, basag na salamin, at mga aklat na hindi niya maintindihan ang nakasulat. Nasa gitna ng altar ang isang bilog na salamin. Ang ibabaw nito'y parang dumadaloy na tubig. Alam ni Amara sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ang ritual na kanyang naririnig sa mga bangungot. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang narinig ni Amara ang mga yabag sa likod niya. Tumalikod siya at nakita ang ilang lalaking nakabalabal ng itim. May hawak na mga baston na may ukit ng parehong simbolo. Isa sa kanila ay si Padre Hernan, ang kilalang pari sa bayan. Ngunit ang tingin nito sa kanya'y hindi yaong maamot mapagpatawad. Sa halip may halong kasamaan at layunin. Amara, tawag ni Padre Hernan. Ang tinig nito'y malalim at malamig. Tama ang desisyon mong pumunta rito. Panahon na upang tapusin ang iyong takot at simulan ang iyong tungkulin bilang sisidlan. Ang iyong pag-aalangan ay nauunawaan, ngunit huwag mong pigilan ang nakatadhana. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, sigaw ni Amara.
Pilit lumalayo sa kanila. Ayokong maging bahagi nito. Wala akong piniling ganito. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Hinawakan siya ng mga kalalakihan. At kahit anong pilit niyang kumawala, masyadong malakas ang kanilang kapit. Isinugod siya patungo sa altar habang si Padre Hernan ay sinimulan ang ritual. Sa bawat salitang sinambit nito, parang lumalakas ang bigat sa paligid. Ang mga relik sa paligid ng altar ay nagningning ng pulang liwanag at ang salamin ay tila nabuhay. Ipinakita nito ang mga imahe ng kanyang sarili. Iba't ibang bersyon ng kanyang kamatayan. "Huwag kang matakot, Amara," sabi ni Padre Hernan. Hawak ang isang libro na mukhang higit pa sa isang ordinaryong aklat ng dasal. Sa pamamagitan ng ritual na ito, mawawala ang lahat ng sakit at takot sa iyong buhay. Magiging isa ka sa mga dakilang sisidlan na magbibigay daan sa pag-angat ng ating sekta. Huwag mo itong labanan. Yakapin mo ang iyong kapalaran. "Hindi ko kailangan ng kapalaran na ito," sigaw ni Amara, pilit pa ring nagpupumiglas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas muli ang pintuan ng crypt. Si Lucien at ilang mga lalaki na may daladalang mga lumang armas ay sumugod sa loob. Nagkabungguan ang mga rebelde at kasapi ng kulto. Ang crypt ay napuno ng tunog ng sigawan, hampas ng baston at ingay ng mga basag na bagay. Si Lucien, bagamat sugatan, ay umabot kay Amara at sinubukang hilahin palayo sa altar. "Amara," sigaw ni Lucien. Hila-hila siya palayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Amara sa altar. Ang pendant sa kanyang leeg ay bumigat, parang hinihila siya patungo sa salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang refleksyon ng sarili niyang kamatayan, isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Sa isang saglit, hinawakan niya ang salamin at napasigaw, "Ayoko nang mamuhay sa takot." Sa anyang sigaw, biglang naglaho ang liwanag ng mga relik. Tumigil ang lahat ng galaw sa paligid. Parang huminto ang oras. Si Amara, sugatan at humihingal, ay nakatayo sa harap ng altar. Ang mga kasapi ng kulto ay tila nawalan ng lakas. Si Padre Hernan, nakaluhod at nakatulala, ay hindi makapagsalita. Ang pendant ay biglang nawala sa kanyang leeg, at ang salamin ay nabasag sa harap ng lahat. Sa gitna ng katahimikan, hinila siya ni Lucien palabas ng crypt. "Tapos na, Amara," bulong nito. Tapos na ang lahat. Ngunit sa loob ng kanyang isip, alam ni Amara na ito pa lang ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng katanungan, ngunit sa wakas, wala ng takot na bumabalot sa kanyang bawat hakbang. Sa gitna ng kaguluhan sa crypt, naramdaman ni Amara ang sobrang init na nanggagaling sa pendant sa kanyang leeg. Para itong pulso ng buhay na nagbabadya ng isang bagay na higit pa sa anumang naisip niya. Sa kanyang sigaw na punong-puno ng takot at pagod, biglang lumiwanag ang pendant ng napakaliwanag na tila naging araw sa kalagitnaan ng gabi. Ang liwanag nito ay dumaloy papunta sa altar na para bang sinisipsip ang lahat ng kadilimang bumabalot dito. Biglang naputol ang ingay. Ang sigawan ng mga kasapi ng sekta ay napalitan ng katahimikan. At ang salamin sa altar na kanina'y naglalabas ng imahe ng iba't ibang kamatayan ni Amara ay biglang nabasag. Ang mga piraso nito'y nagkalat sa lupa, kumikislap sa liwanag ng pendant na patuloy na umaapaw. "Anong nangyayari?" sigaw ni Lucien habang lumilingon-lingon, hawak ang isang nasugatang braso. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang pinoprotektahan si Amara. "Amara, kailangan nating umalis dito." Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang kakaibang tanawin ang nagbukas sa harapan ni Amara. Mula sa altar, isang imahe ng babae
ang unti-unting lumitaw. Hindi ito isang multo, tila mas totoo pa sa sinumang nasa silid. Nakasuot ito ng simpleng puting damit at ang mga mata nito'y puno ng awa at pagmamahal. Si Amara natulala na pagtantong ang imahe sa harap niya ay ang kanyang ina. "Nanay?" Bulong ni Amara, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi siya makagalaw, ngunit sa kabila ng lahat ng nangyayari, isang kalmadong pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Tila lahat ng sakit, takot at pag-aalinlangan ay saglit na nawala. "Amara," sabi ng imahe, ang tinig nito'y puno ng lambing at kasiguruhan. "Ang pendant na hawak mo ay hindi isang kasangkapan ng ritual. Ito ang susi sa kalayaan mo. Ang mga naniwala sa kultong ito ay mali. Hindi ito para ipagpatuloy ang sumpa, kundi para putulin ito." "Nanay, hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit tayo?" tanong ni Amara. Ang luhay pumatak habang pilit niyang inuunawa ang mga salitang naririnig. "Hindi ko rin nais na mapunta ka sa ganitong sitwasyon," sagot ng imahe. "Ngunit ito na ang iyong wakas at simula. Ikaw ang magtatapos sa sumpa, at ikaw rin ang magbibigay ng panibagong landas sa ating pamilya." Sa pagyakap ng imahe kay Amara, nagising ang kanyang lakas ng loob. Pakiramdam niya'y napuno siya ng enerhiya na hindi niyang kailanman naramdaman dati. Sa kanyang likuran, si Lucien ay tumayo. Nag-aalangan ngunit handang tumulong kung kinakailangan. "Amara, narinig mo yon?" tanong ni Lucien. Bakas ang kaba sa kanyang boses. "Oo," sagot ni Amara. Mahina ngunit puno ng determinasyon. "Tapos na ang ritual. Hindi na nila magagamit ito laban sa akin." Ngunit ang crypt ay hindi na mapatag. Habang ang liwanag mula sa pendant ay patuloy na sumasabog, ang mga dingding ay nagsimulang gumiba. Ang mga pasapi ng sekta na kanina'y sigurado sa kanilang layunin ay nagsimulang magtakbuhan palabas. Ngunit ang ilan ay hindi nakaligtas. Ang mga haligi ng crypt ay bumagsak isa-isa at ang altar mismo ay gumuho, tinatakpan ang lahat ng relic na dating nasa ibabaw nito. "Amara, kailangan na naing lumabas," sigaw ni Lucien. Hawak ang kanyang kamay. Hinila niya ito palabas habang ang alikabok at mga bato ay bumagsak sa kamilang paligid. Sa huling segundo, bago tuluyang bumagsak ang buong silid, nakatakas sila palabas ng crypt, humihingal at nanginginig sa takot. Pagkalabas nila, hindi na nila narinig ang sigaw ng mga kasapi ng kulto. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang malalim nilang paghinga at ang mga tunog ng gumuhong bato sa ilalim ng lupa. Tila isang panaginip lamang ang lahat, ngunit alam nilang totoo ito. Alam nilang hindi na sila babalikan ng kulto. Wala nang natirang altar, walang sisidlan, at wala nang salamin. Sa mga araw na sumunod, unti-unting napansin ni Amara na wala na ang kanyang mga bangungot. Hindi na siya nagigising sa gitna ng gabi na nanginginig sa takot. Ang kabaong na dati palaging nasa kanyang isupan ay tuluyang nawala. Para bang lahat ng alaala ng ritual na iyon ay natunaw kasama ng altar. Hindi niya alam kung saan siya susunod na magpapunta, ngunit isa lang ang sigurado, malaya na siya. "Lucien," tanong ni Amara, isang hapon habang sila'y nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. "Paano na ngayon? Paano kung magsimula ulit?" Sagot ni Lucien, nakangiti. "Wala nang sekta, wala nang ritual. Pwede na tayong mamuhay ng payapa." "Payapa," bulong ni Amara. Tila sinasarado sa isip ang lahat ng nangyari. Tapos na nga. 6 na buwan ang lumipas matapos ang mga nakakatakot na pangyayari sa crypt. Sa panlabas, bumalik na sa normal ang buhay ni Amara.
Makikitang muli siyang abala sa mga simpleng bagay, paglalakad sa parke, pagbili ng pagkain sa palengke, at pagbasa ng mga libro sa aklatan. Ngunit sa loob, dala pa rin niya ang mga marka ng nakaraan. Sa kabila ng tahimik na mga umaga, hindi maikakaila ang maliliit na bagay na nagpapaalala sa kanya ng sumpa at ng kulto. Ang lamig sa hangin, ang biglaang katahimikan ng gabi, at ang mga salamin na hindi niya kayang titigan ng matagal. Paano ba mabubuo ulit ang sarili ko? Tanong niya minsan kay Lucien habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng isang malaking punong akasya. Hawak ni Amara ang kanyang pendant, isang bagay na dati nagpapaalala sa kanya ng takot, ngunit ngayon ay tila naging simbolo ng kanyang katatagan. Amara, minsan ang pinakamagandang paraan para maghilom ay ang pagbabahagi, sagot ni Lucien. Nakatingin sa kanya ng may sinseridad. Isulat mo ang lahat ng nangyari. Hayaan mong malaman ng ibang tao ang kwento mo. Sa tingin mo? Tanong ni Amara, halatang nagdadalawang isip. Baka hindi maintindihan ng mga tao. Baka isipin nilang wala akong kwenta na para bang hinayaan ko lang mangyari ang lahat ng iyon. Ngumiti si Lucien, nilapag ang librong hawak at tiningnan si Amara ng diretso sa mga mata. Amara, ang pagsulat mo ng katotohanan ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong tanda ng lakas. Kung hindi ka nagsalita ngayon, sino pa ang makakapagsabi ng kwento ng mga tulad mo? Napaisip si Amara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama si Lucien. Ang mga alaala na dati gusto niyang kalimutan, ngayon ay parang mga piraso ng puzzle na kailangang buuin upang maipakita ang buong larawan. Napagdesisyunan niyang simulan ang pagsusulat. Gabi-gabi bago matulog, nilalagay niya sa papel ang mga karanasan, ang kabaong na dumating sa kanyang kaarawan, ang ritual na muntik nang bumulusok sa kanya sa isang walang hanggang sumpa, at ang mga taong nawalan ng buhay upang protektahan siya. Habang unti-unting nabuo ang kanyang manuskrito, naramdaman niyang parang isang mabigat na batong nakatali sa kanyang puso ang unti-unting lumalambot. Ang pagsusulat ng bawat detalye ay parang paghinga ng sariwang hangin. Hindi madali. Ang bawat salita, may mga gabing kailangan niyang huminto, umiiyak sa bawat pagsalin ng alaala sa papel. Ngunit sa kabila nito, alam niyang tama ang ginagawa niya. Nang matapos niya ang unang draft, pinamagatan niya itong Ang Kabaong sa Kaarawan. Hindi siya sigurado kung may tatanggap ng kanyang kwento, pero nagpasya siyang magpadala ng kopya sa isang maliit na independent publisher na kilala sa pagsuporta sa mga bagong manunulat. Ilang linggo ang lumipas bago siya nakatanggap ng tugon. Amara, sabi ng email mula sa editor, hindi kami makapaniwala sa lalim at lakas ng kwento mo. Gusto naming ilathala ito. Nang mabasa niya ito, natulala si Amara. Hindi siya makapaniwala na ang mga salita niya na sa tingin niya ay simpleng pagsasalaysay lamang ng kanyang karanasan ay may ganitong epekto. Sa tulong ng publisher, inilathala ang kanyang aklat at agad itong umani ng atensyon. Naging viral ang kwento niya, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tapang na ipinakita niya sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang kwento ni Amara ay mabilis na kumalat. Mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagsimulang magbigay ng mensahe sa kanya, nagsasabing sila rin ay may kahawig na karanasan, mga alaala ng kulto, trauma mula sa nakaraan, at mga bangungot na hindi nila maalis. Sa bawat mensaheng natanggap ni Amara, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa.
Maraming tao ang tahimik na nagdurusa at ang kanyang kwento ang tila naging daan upang marinig sila. Kaya naman nagpasya si Amara na magtayo ng isang support group. Ang maliit na grupo na nagsimula lamang sa isang mesa sa likod ng aklatan ay unti-unting lumaki. Dito mga kabataan, maging ang ilang matatanda ay nagtipon upang ibahagi ang kanilang kwento. Sa bawat sesyon, hinikayat ni Amara ang bawat isa na magsalita, na huwag matakot na ipakita ang kanilang sugat. Amara, paano mo nagagawa ito? Tanong ng isang miyembro ng support group isang hapon. Paano mo nagagawang balikan ang lahat ng sakit at bangungot? Hawak ni Amara ang pendant na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Mumiti siya at sinabing, dahil ang pendant na ito ay hindi natanda ng takot. Isa na itong paalala na kaya kong harapin ang kahit ano. At kung kaya ko, kaya rin ninyo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Amara na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagtakbo palayo sa takot. Ang lakas ay nasa pagtayo at pagbabahagi, sa pagpapakita sa mundo na ang kahit gaano kalalim na sugat ay maaaring maghilom kung ikaw may lakas ng loob na harapin ito. Matapos ang ilang buwan ng pananatiling tahimik, isang gabi ay muling bumisita si Lucien kay Amara. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang pag-uusap nila. Ang seryosong anyo ni Lucien ay tila nagbabadyang may dala siyang mas mabigat na balita. Nang makaupo sila sa lumang sala ni Amara, naglabas ito ng isang makapal na folder. Puno ng mga lumang papel, artikulo at litrato. Amara, kailangan mo itong makita, bungad ni Lucien. Inilapag ang folder sa mesa. Napatingin si Amara, halata sa kanyang mukha ang halong pag-aalinlangan at kaba. Anong ibig sabihin nito, Lucien? Tanong niya. Dahan-dahang inabot ang folder. Binuklat niya ito at nakita ang mga larawan ng iba't ibang kababaihan, mga artikulo ng mga nawawala at ilan pang sulat na may kakaibang simbolo. Hindi lang ikaw ang naging target ng kulto, sagot ni Lucien. Ang ginawa nila sa iyo ay bahagi lamang ng mabigat na plano. Sa mga napalipas na dekada, marami nang naging sisidlan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga babaeng nawawala sa mismong araw ng kanilang ika-21 kaarawan at walang nakakakita sa kanila muli. Napatigil si Amara. Ibig mong sabihin, may iba pang tulad ko na dumaan din sa parehong ritual? Tumango si Lucien. Mabigat ang kanyang tinig. Oo, karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik. Walang kwento ang lumabas tungkol sa kanila. At ang kulto, ang sekta, ay mas malaki pala kaysa sa inakala natin. Hindi ito simpleng lokal na samahan. May mga koneksyon sila sa iba't ibang relihiyon at institusyon. Nagkukubli sila sa likod ng mamasimbahan, paaralan, at maging sa ilang organisasyong sinasabing tumutulong sa lipunan. Naramdaman ni Amara ang kilabot na bumalot sa kanya. Ngunit kasabay nito, naroon din ang lumalakas na determinasyon. Tumayo siya, tiningnan ang mga dokumento at litrato sa kanyang harapan. Kung totoo ito, ani Amara, hindi nating pwedeng hayaan na patuloy silang magtago sa dilim. Kailangang malaman ng lahat ang ginagawa nila. Kailangang malaman ng ibang tulad ko na hindi sila nag-iisa. Napatingin si Lucien kay Amara. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Nais kong gumawa tayo ng hakbang para mabuksan ang mga mata ng mga tao. Alam kong kaya mo, Amara. Dahil sa bagong impormasyon ni Lucien, nagpasya si Amara na muling balikan ang mga lugar na nagdala sa kanya ng pangitain. Ang mga tagpo kung saan naramdaman niya ang sumpa at ang presensya ng mga kaluluwang tila naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pumunta siya sa dating sementeryo, sa lugar kung saan nangyari ang ritual.
at sa iba pang lugar na nabanggit sa mga ulat na dala ni Lucien. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya'y parang mas dumarami ang mga mata na nakatingin sa kanya. Nararamdaman niya ang lamig ng presensya ng mga kababaihang hindi na nakabalik. Ang bigat ng kanilang mga kwento na hindi kailanman narinig. Kung naririnig niyo ako, bulong ni Amara habang nakatayo sa gitna ng lumang altar na dati nasira. Hindi ako titigil. Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang mga buhay niyo. Hindi nagtagal. Napansin ni Amara na marami nang nakikinig sa kanya. Sa tulong ng kanyang viral na libro at sa suporta ng mga taong naniwala sa kanya, nagsimula siyang magtrabaho sa isang dokumentaryo. Dito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nalalaman, pati na ang mga testimonya ng iba pang nakaligtas sa kulto. Mula sa mga simpleng interview sa isang maliit na studio, lumaki ang proyekto. Dumating ang mga bagong kwento mula sa mga taong dati natatakot magsalita. Unti-unti ang lihim ng kulto ay napalantad sa mas maraming tao. Sa huling bahagi ng dokumentaryo, nakaupo si Amara sa isang simpleng upuan sa gitna ng isang malawak na silid. Sa kanyang leeg, suot niya pa rin ang pendant. Ngunit hindi na ito tanda ng takot. Sang paalala na ito ngayon ng lakas na natutunan niyang ipaglaban. Ang kabaong ay hindi laging wakas, sabi ni Amara habang nakatingin ng diretsyo sa kamera. Minsan, ito ang simula ng paninindigan. Pagkatapos ng 5 taon, naging ganap lang kilalang personalidad si Amara Velasco. Ang mga karanasan niyang dati itinatago sa dilim ay ngayon naging inspirasyon para sa marami. Ang dati niyang libro, Ang Kabaong sa Kaarawan, ay naging tulay upang maabot niya ang libu-libong kabataang naghahanap ng lakas sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Marami siyang napuntahang forum sa iba't ibang lungsod, mula sa simpleng mga paaralan hanggang sa malalaking convention hall. Sa bawat pagtitipon, maririnig ang kanyang boses na puno ng pag-asa at tapang. Alam kong mahirap makalaya mula sa anino ng nakaraan, sinasabi niya sa isang forum sa harap ng daan-daang kabataan. Pero kung kayang lagpasan ang dilim, alam kong kaya rin ninyo. Hindi tayo tinutulak ng takot, tinutulak tayo ng pangarap. Palakpakan at sigawan ang sumalubong sa kanyang. Natagpuan na niya ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Naging katuwang ni Amara sa lahat ng ito si Lucien. Bagamat hindi siya ang klase ng tagapagligtas na nakita niya noon sa crypt, naging gabay at kasama siya sa bawat hakbang ng kanilang misyon. Tinulungan siya nitong buuin ang Velasco Foundation, isang institusyong naglalayong tumulong sa mga batang ulila at kabataang may malalim na trauma. Mula sa maliit na grupo ng mga volunteer, lumaki ang foundation sa tulong ng mga donasyon at suporta ng mga tagasunod ni Amara. Naging tahanan ito ng mga nawalan at nagbigay pag-asa sa mga hindi alam kung saan magsisimula. Lucien, sabi ni Amara isang hapon habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa playground na itinayo ng kanilang foundation. Minsan hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Sa dami ng nangyari noon, sino ang mag-aakala na makakabangon tayo mula roon? Amara, sagot ni Lucien, nakangiti habang humihigop ang kanyang kape. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Hindi mo hinayaang magpaalipin sa nakaraan. Nagpasiya kang gawing lakas ang mga sugat at iyon ang nagdala sa atin dito. Sa tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan, naging tradisyon na ni Amara ang mag-alay ng isang tula para sa kanyang ina sa likod ng kanyang bahay. Sa ilalim ng lumang puno ng akasya, nagtitipon ang mga malalapit niyang kaibigan at mga miyembro ng foundation upang marinig ang kanyang mga salita.
Ngunit sa bawat taon, mas nagiging maliwanag sa kanya ang imahe ng kanyang ina. Hindi na ito ang babaeng binabalot ng takot o misteryo. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang isang Selina na masaya, tahimik at malaya. Para ito sa'yo, inay, bulong ni Amara bago magsimula. Alam kong hindi naging madali ang lahat para sa ating dalawa, pero alam ko na ngayon, malaya ka na rin. Sa gitna ng tagumpay at kapayapaan, hindi pa rin nawala sa isipan ni Amara ang responsibilidad na siguruhing hindi na maulit ang sumpa. Naging layunin nila ni Lucien na ipaalala sa bawat kabataan na ang kanilang kalayaan ay karapat-dapat ipaglaban. Sa mga programang sinusuportahan ng Velasco Foundation, inutulungan nilang itayo ang kumpiyansa ng bawat batang dumaan sa trauma. Sa mga pagtuturo at workshop, ipinaparamdam nila na hindi kailangang mag-isa sa pagharap sa mga sugat ng nakaraan. Sa isang huling eksena, isang batang babae ang natanggap ng liham mula sa mail. Hindi ito tulad ng karaniwang sulat na kanyang nakukuha. Ang sobre ay may kakaibang disenyo. Simpleng puti, ngunit may nakaukit na simbolo na hindi niya kilala. Kasama ng liham ang isang pendant na parang antigong alahas. Nang buksan niya ang liham, natagpuan niya ang isang maikling mensahe. Huwag mong hayaang maulit ang sumpa. Hindi nawala ang bigat sa puso ng batang babae. Ngunit may kakaibang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam ng lakas na tila nagsasabing, bagamat mahirap, kakayanin niya. Sa malayong bahagi ng mundo, patuloy pa rin ang paninindigan ni Amara. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nangangarap na mahanap ang kanilang sariling kalayaan.